Gandang hapon mga kabutingting, meron tayong i-repair ngayon. Galing sa DepEd. Actually buhay siya mga kabutingting. Ayan, buksan natin. Teka, hindi kaya ng isang kamay ko, wait lang. Actually buhay ito mga kabutingting. Ayan, buhay siya. Pero ang problema niya ay minsan nagcha-charge, minsan hindi. So, tingnan po natin yan. Sasaksak ko yung charger. So, nakasaksak na yung charger niya. Ayan. Nakasaksak na. Pero, wala siyang charging indicator sa laptop. Kahit dito, dapat meron siyang ilaw. So, minsan nagcha-charge siya, minsan hindi. Ayan o, meron lang siyang light color blue. So, tatanggalin ko, hugutin ko. Kabit ko ulit. Ayaw pa rin. So, may time na nagcha-charge siya, may time na hindi. Na-check ko na rin tong charger niya. Ito. Okay naman ang charger. Meron naman tayong nakukuhang output. 19 volts. So, pag pag i-charge lang natin, nagloloko lang siya. So, sasaksak natin ulit. Tingnan natin kung may makikita yung charging light. So, ayan. Ngayon, wala naman ulit. Kanina, meron yan eh. So, ayan oh. May time na nagcha-charge siya, may time na hindi. So, ano sa palagay niya mga butingting? Charging pin. Ang problema natin, no? So, tingnan natin kung ma-repair natin to. Or, kung hindi naman natin siya kayang ma-repair, in-advise ko na rin naman to kay client natin na i-order natin ng charging pin. So, ayaw mag-charge oh. Kanina nagcha-charge to eh. Ngayon ayaw. So, yun din yung na-encounter ng ating, ayan oh, may ilaw oh. Ayan. Oh. Yan din yung na-encounter ng ating client. So, teacher yung may-ari nito. Obvious naman kasi DepEd. So, ayan. Minsan nagcha-charge, minsan hindi. Umpisa na natin mga butingting. Shutdown natin. Yan, meron tayong light kulay blue. So buhay pa. Hintayin natin mamatay yung laptop. Bubuksan natin to. So ready ko lang yung ating camera. Natin to. So, tanggalin na natin tong charger. Tanggalin natin charger. Buksan natin yung si laptop. Buksan natin ang laptop. Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang Kulang na siya ng screw mga kabutingting oh. Kahit ako na sa inyo para meron din tayong proof sa may-ari. So kulang tayo ng isang screw. Kulang ng isang screw. So nabuksan na siya. Kasi wala nang screw eh. Kulang eh. may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang
So, check muna natin yung charging pin niya. QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating kaibigan para sa perfect peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pasqua, dito sa 702 DZS, FEBC, Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka ba? Siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasayo na. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines sa kanyang ika-26 na taon ng walayang pamamahayag ng mabuting mensahe ni Cristo sa mundo sa tema siyang nagpasimula hanggang matapos siya pa rin ang magpapala. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa Sa yung charger niya. 43 DZMR Santiago, Isabela. Charging. So, ito. 1233 Ayun, meron na pala tong hinang yung charging niya. Oh. 1197 TXNE, Davao City, FEBC Radio TV, YouTube channel, FEBC Zoom niyo. Radio TV, Zoom natin. Meron na siya, na ano na pala to, na-repair na pala to. TV at sa inyong himpilang Oh. 702 DZAS, So, may problema nga tayo sa charging pin. gabay ng sambayanan. Kaya siya naglulus. Oh. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Kayo po'y nakikinig ngayon sa programang Family Matters sa 702 DZS. Sa lahat ng Babaklasin natin lahat to, kabuting-ting. at 702 DZS, FEBC Radio, TV at akay ng sambayanan. Kami ay AM station ng Paris Broadcasting Company Philippines. At syempre kasapin kami sa kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na papanood din po kami at napapakinggan sa live streaming na FEBC Radio o magitan ng Facebook page o ganoon din at sa YouTube channel ng 702 DZS FEBC Radio TV. Kayo din kami rin po ay nakapanood at napapakinggan sa channel 185 sa Signal TV sa pagtutulungan ng GC. Naka-zoom pala tayo, sorry. Ang Family Matters, programang tanang Naka-zoom yung ating nire-repair. Yung ating camera. Okay. Lolo, lola, tito, tita, at ang lahat ng mga kabilang sa pamilya. Kaya ito ay narito bilang agapay ng kabayan, ano na, agapay ng mga pamilya. At tayo may nagpapasalamat sa pagiging araw na ito ay sa Lunes po ay kasama po natin at ang ating po natin. Wala iba po kasama natin ang ating napakahusay at napakabait, napaka-dating na pasto at pausuno. Wala iba po busy. Kuya Will, masinyo po. Good morning, Kuya Will. At morning, President. Maraming salamat sa iyong birthday. Stars naman. Stars na sila. Napakadali naman yung pupunta na ligaw ng Pauti. Kasi unang pagkakataon. Pero enjoy po kami natin na. Enjoy po kami. Maraming salamat na stars na sila. Bihira pa lang po yung minutes sa personal. Parang gusto kong So, maniwala. wala tayong nakikita ano rito, kabuting-ting. Wala siyang SSD. Naka-hard drive siya. Oh. Hard drive lang yung connection, yung storage niya. Kulang din ng isang ano. Nalaman ko na tuloy yung 60 plus 1. Ayun, Plus 1. kung ano yung secret ano. Kung pagmamalaki. Kaya ano na yan, tuloy-tuloy na yan, may really next year, 60 plus 2. Gano'n na mangyayari yung plus pabalik niya. Ay tayo nagpapasalamat. Really, meron tayong 76 years na ang ating FEBC Philippines at
taong yun ay talagang napakalaking tulong ng ating transmitter project. At ayun nga, 25 years old na, tuman-tuba na, kailangan ulitan. At tayo nagpapasalamat sapagkat tuloy-tuloy ang pagpasok ng donations at malaki mo po kailangan. Kaya sa mga gusto mag-donate ay ating pong papasalamatan at ipaalam nyo lang na ang inyong donation ay para sa transmitter project na 702 DCAS sa mga magitan po ng mag-message sa Facebook page na 702 DCAS. So, pwede rin nyo po i-text 0916-296-6620. Ayan, praise God. At sa araw po na ito ng Lunes, meron tayong pagbibigay pansin sa mga leaders at kaya ako yung really babati sa mga kababayan natin dyan sa pangunan ni Bishop Ernest Jimenez. Ayan. Oo nga, siya ba'y nakilala na? Yeah, oo, yes. Salamat at nagkita tayo. Tuloy-tuloy po. So, kayo nga po, mga santing at mga lago, kaya babak po kayo po nga. Sana po, yung biyaya ng Ginoo, kayo nga buong pamilya. Yan. Ibig sabihin po nun, buong pamilya ay kanila ang biyaya ng Panginoon. Yes. At ako yan si Bishop Ernest ang kanyang kabiyang ang kumalit kong pare namin yan. Sila ngayon ang head ng Calvary Temple Organization dami ng churches. At iba ngayon ay meron silang meeting. At binabati natin ang magandang Emeritus Chairman at Bishop, si Bishop Benjamin Carlito Villanera. Tawag namin sa kanya ay Bishop B. At sa lahat ng bahagi ng Calvary dyan sa nag-meeting dyan sa Angeles City. Ayan, sa binabati natin. So, masalamat din tayo sa iba pa natin mga nakapiling ng nakaraang Sabado sa ating pagdiriwa namin birthday sa umaga sa gabi. Nandiyan din sila Oyen at Jackie Miranda. Meron din si Sister Tenet, Margunita, at meron din ang mga kaibigan natin sa Nabigyan at mga talagang lagi natin kaagapay dito sa San Luis. Kaya meron din, siyempre, ako pa natin mga kaibigan na Dubalo, maraming salamat po at sa inyong pakikiganan sa akin 60 na Pilipinas. Babati lang natin po yung mga nakakasama namin sa lamesa. Si Kuya Igan. Yan. Tapos ang mag-asawang Andy at Aida Mendoza. Uy, ang lagi na nakikinig sa atin. Kaya tuwa-tuwa ko yung Willie. Si Aida, lagi nakikinig ka. Tuwa at hindi ka lang nakita, naka-table kayo. Sabi na ni Kuya Andy, matagal na raw silang nakikinig. At bata pa raw sila. Ayun, parang linya mo. Implementado, ano? Yung mother ni Andy, nakikinig. Nabubuhay pa. Kaya talagang avid supporter natin sila. Si Ate Nelia. Oo. Binabati natin. Muling pagkikita. Kaya Brada. Classmate ni Ate Edna. Yes, College of Bible. At si Pastor Art, naging estudyante ko pala. Oo. Hindi ko makalimutan sa marami raw si Purong. Sabi ko nga buti na naipas ako. Salamat. Ay, cum laude yan, bata yan. Oo. Dahil ipinasa mo, na cum laude. Cum laude ng PBS College of Bible yan. Napakagaling yan ni Pastor Art. Siyempre, kulang ang ating oras para isa-isahin natin ang ating gustong pasalamatan. Pero baka meron ka pong gustong batiin. Abot ang bati. Sa Sabado pa naman, pero ngayon na ibabati natin. Mag-shoutout sila ng kanilang mga karuan. Si Ate Beth Laconico at saka si Elder Boy Francisco. Yan. Yan po yung mga kapatira natin sa ITF. Mapampalang karuan po. So, kailangan natin siyang tanggalin dito sa board, sa laptop. Ayan siya, oh. So, pansinin nyo, zoom ko, ayan, oh. Ni-repair na siya. Tingnan natin bakit ayaw
Nagoya, sa mga alliance Mag-charge. si Pastora Dorcas. Hindi consistent yung charging niya eh. Sa kanilang Tokyo, sa Chiba, Alliance Churches, sa Chiba. At lalo na si Pastor Garcia, Vic Garcia, at ang kanyang kabiyak. Nakamukha ni Pacman Pacquiao. Kamukha. Kaya yung asawa daw, kamukha rin naman. Kaya naman, bubuy naman daw, bubuy kasi mataya siya. Pero guwapo, si Pastor Vic. So, check natin ang kanyang Siyempre ang Jesus the Loving Shepherd, the Tokyo Baptist Church. charging. Ganda ng aming naging referred dyan. At napakagaling ni mag-asawang Raylene at talagang ang nabuo or group ng Tokyo Baptist Church. Of course, si Kim at si Karen at kapatid salamat sa tagumpay ng operation. Si Karen, praise God. At siyempre ang ano pa natin mga nakadaupang pala dyan sa Japan. At praise God at sila ay nakikinig sa atin. Meron silang Jose Nape na hindi ko na maalala talagang lakas. Pag-isip ko lang sa umaga yan sa sila big family nakatune nila sa atin sa DCAJ. Hindi ko Kaya na maraming charge. salamat po sa mga nanonood at nakikinig sa amin sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Sa araw ko na ito, ang ating tutalakay na napakaganda. Ito po ay tungkol po sa Huwag natin yung tester. teaching moment. Kaya teaching moment. The power Testerin natin. of teachable moments. Yan ang ating tutalakay. Nandito po tayo sa salita ng Panginoon na siyang angkla po natin sa bigay ng Bukod. So, kasayin po ng reference to really Testerin natin yung charger. Ito po yung ating May 19. pagkukuha ng phone, Ulit. pagkukuhanan, Meron. sabay sa ating So, good talaga charger niya. ito po yung makikita sa Deuteronomio, atang 6 sa atang 5 hanggang 7. May kapo sa bukod, magandang balita Biblia, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay alamin ninyo sa inyong itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Pupulit na sabi ng Deuteronomy 6. Kaya dito po ay talagang buhay na buhay ang katotohanan ng salita ng Diyos, Kuya Fidel. At hindi lang ito'y totoo sa panahon ng Israelita sa lumang tipan, kundi hanggang ngayon, sabi nga, ang salita ng Diyos ay upang walang hangganin. Pero ang ibig sabihin lang po noon, inilagay na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang magiging gabay ng pang-araw-araw na buhay ng tao sa mundo. Pangunahin, lalo na sa loob ng tahanan. Mahalaga po ang pinaka-bagay pundasyon, aligan ng isang matibay, matatag na tahanan, mapaanong lahi yan, mapaanong panahon, ay yung pananalig at pagsandal sa salita ng Panginoon. Kaya nakita natin dito kasi yung kahalagaan ng Nagbabago yung voltahe niya, kamuting-ting oh. 2.3. ng ating mga anak. Bago pa yan tumungtong sa eskwelahan, 2.6. kailangan po yung tahanan na mag-molde ng kanyang katauhan, hindi lang sa physical, kundi sa kabuang Ano ang problema nito? spiritual at lahat na. Kaya ito po ang ating pagkasandigan sa ating kwentuhan ngayong umaga. yan. Napakaganda po nito. Napagandang salita ng Panginoon na siyang lagi natin gabay sa ating buong buhay. Ano po? Pwede mo pakibasa mo muli sa English naman po. Kuya Ricky. Okay, sa New International Version po naman ito, wika niya. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit down, when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Yan. Napakaganda po nito mga kaibigan na tayo po sa ating buhay. Let us seize the day ng ating mga anak and ready to learn. At ito ay magiging pattern ng kanilang buhay. Pagiging handang matuto. In fact, yung salitang disciple, Kuya Billy, anong pagtugay niya, di ba? Ang learning tayo yan. Oo, learner. Learner. Keep on learning. It's
pwedeng sabihin yung mga may edad na. Ano ang mga edad na. Ayan, pauwi ka pa, tulog ka pa lang. Oo. Ano sabi? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung di na nagkasalubong. Oo, buti nga, hindi lang ganun kayo. Diba? Hindi po tayo nagtatalbong. Bakit gano'n? So, kaya nung araw, yun kasi Katrina na naman ang matatanda. Pero salamat sapagkat yan ay hindi na bubuo na nakikita natin na we are also learning from the young from our own children. Nagkapasalamat sa aking birthday, mga anak ko ay hindi ko akalain na i-birthday sila. Ako sa namin ang mga that's one thing I really appreciate yung kanila. I actually learn from them. Sabi ko nga, yung aking mga seminar on parenting, marami doon nakuha ko sa kanila. Kaya ang problema ko yun, mula nung malaman nila, nakikihati na sila sa mga mga. Magtataka ka pa ba? Yung asawa ko, nakikihati na sila. Sinasabi ko, natulong niya sa So, akin. dapat wala tayong makukuha ng sorted dito. Kasi, nabubuhay yung laptop eh. Meron ang walang horario, tuloy na. Pero kung may horario, hati daw. Hindi natin kabuting-ting ha, bakit ganun? Hintay mo paglaki ng apo mo. Oo, Dagdag yan na pagkatuto. kaya salamat ulit kay Willie at hindi na po nag-aalaw ninyo yung aking birthday kundi yung support na ninyo sa akin. Kaya nagulyo yung Center for Transformation and Family Enrichment. At Sa kayo, papanalangin ko natin yan. maraming salamat. Ako, yun po ating pong salita ng Panginoon at sabi nga po ay talagang kung ating ilalapad na sa ating buhay, ano po ay talagang makikita natin ang bunga niyan ay sa hinaharap. Pero kapag neglect mo, lalo na yung period na nag-absorb yung utak ng bata, di ba? Ay dako, nag-miss mo. At hindi lang nag-miss na yung pagtuturo. Nag-miss natin i-develop yung attitude ng willingness to learn. Yun ang mas masakit. Ano kayo, Willie? Opo, Ano ba mangyayari kapag nag-miss natin yung i-develop natin yung ganong attitude sa mga bata? Yung ba yung learn? Unang-una po, hindi na natin pwedeng ikangay mabawi pa yung nakaraan. Pero ang epekto po nito sa kinabukasan naman, matindi. Dahil nagtatayo tayo ng panibagong ikangay pundasyon ng susunod na henerasyon. Kung ano magiging takbo ng kinabukasan ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng mundo, for that matter, nandun po doon sa sana ay naagapan na natin mabuti yung pagkakasanay sa ating mga anak. Kaya talagang don't just miss the opportunity to teach our children when they are young, but don't miss also the opportunity to develop yung attitude ng pagkakas. Ito ay paalaala po sa atin po lahat. Tayo rin mga may edad na. May manatili sa atin. Kaya siguro sabi ng Panginoon, tularan na mga mumuting bata. Ano? Really? Diba? Ano pong thoughts mo doon? Diba? Sabi ng Panginoon, may tularan yung mga bata. Oo. Sa kanila, ariatan na. Kasi Paano nga, relate mo yan dyan? kasi nga po yun na-molde na doon sa kumpagay, nararapat na kanyang kalagayan at pang kinabukasan. So that yung kung akala natin ay wala tayong matututuan mula sa isang pati, nagkakamali po tayo. Hindi po yung puro tantrums dito. Ano kung makapasok na na yung parang kung sinunod na sa masusunod, ito po ay pag-uutok ng ating mga public. Pero ang pag-ani po naman magandang ibubungan nito yung kumbagay sa liwalas ng buhay sa pang-araw-araw sa kinabukasan. Dito may Kumbaga nakikita. sa pag-aambing natin ngayon po Junel, may bagyo-bagyo. Pero po laging pag-asa, may pagsikat ng araw, pero po pagpawi ng anumang dilim ng kalangitan. Napakaganda po niya mga kaibigan. At ngayon po araw na ito, huwag po kayo bibitaw dahil yan ang tatalakay natin. How to make teachable moments work. Kaya, how
how do we make the teachable moments work sa buhay ng ating mga anak at ng pamilya. At ang ating full source na pagkuhanan ng ating mga researcher ay mula sa growingfathers.com. At dahil nga ating lunes ay may special focus tayo sa mga kababayan at mga pastor, mga leader ng bahay, leader ng komunidad, leader ng simbahan, at leader ng bansa. Importante. Importante na sa mga namumuno sa ating bayan na nanuntinig pag-teachable. Kapag ganito mo niya, ikaw ay lingkod bayan at ikaw ay teachable, makikinig ka sa kababayan. At papakinggan mo ang puso ng mamamayan. Ayan, diba? At kapag ikaw ay leader, di ka nakikinig sa puso ng mamamayan. Para ikaw kung sino nasa pedestal, ay naku, hindi ka mabuting leader. Kapag ang totoong leader, whether yan ay sa national o sa local, ay merong teachable attitude. Nakikinig. In fact, yan ang lungkot natin sa ating mga congressman. Hindi totoong nagdadahos ng tao dito ng consultation kasi representante natin sila, representative. Dapat tuloy-tuloy ang focus. Hindi, puro mga nasa Maynila, nasa mga pondo nila, hindi ng pondo ng mga pagkakambay, susunod division. Hindi nagbababa doon sa kanilang mga distrito. Kaya yan ang nakakalungkot. Kaya whether you are a leader of your home or of our nation, dapat yung teachable attitude. At ito po yun. Make teachable moments work. Yan ang ating pagtatalakayin po ngayon at pangunahan tayo na ating council. Ito yung meeting. Ngunit bago po yun, para hindi tayo mabibitin po yung meeting. Ipasok mo natin ang ating special teacher deputies. Pag-uwin po, kasama natin si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Ang memo ni Mami, ang programang pagpupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at tunawaan ng bata at magulang. Narito na lang po ang inyong Mami Beserios para sa ilang mga paalala sa memo ni Mami. Mga bagay-bagay na ating pong pwedeng gamitin upang gabayan ang ating pong mga bata. At ang tuon natin sa panahon na ito ay may kinalaman po sa ano nga po ba ang pwede natin gagawin sa kanila upang lumawak at lumalim ang kanila pong mga community connection. Karamihan po kasi ng mga bata ay parang nakatuon na lamang doon nakatulo sa kanyang gadget. Parang wala na kung kapaligiran, ano? Ito po ay maganda upang hindi lamang po siya maging konektado, kung hindi maramdaman din po niya na siya ay isang bahagi ng mas malawak na kapaligiran. Una, maganda po ay bigyan siya ng mga paalala patungkol sa ano po ba ang kaganapan sa labas ng Ay. Napakarami po kasi nakaabang panganib at dapat alam po niya ang mga bagay-bagay nito. Ano ang nag-aantay sa kanya kapag siya po ay lumalabas o lalabas at makikibahagi sa mga gawain ng isang komunidad. Yun po ang pangalawa, hayaan po siya na makibahagi sa mga gawain sa komunidad. Makita niya ang mga iba't ibang pwede niya gawin kung meron po mga panawagan sa ating pong neighborhood na mga gawain, para po sa magkakapit-bahay. Maganda po na maramdaman niya na siya po ay kabahagi po. Pangatlo, ay maganda rin po kung ating ibibigay na kaalaman sa ating mga bata na ang isang komunidad merong mga batas. Meron siyang 19, pero pag pumasok siya sa first and second MOSFET, Ng bawat isang tahanan nagiging sa pamilya na nakapaloob at gumagalaw 2 volts. sa isang komunidad. Para alam po niya ay tinatawag Wait lang, niya, kabuting-ting. ito ako, yung kabila yung naman. At ito ang isang batas. Good morning mga kabuting-ting. Ituloy natin yung yung nire-repair nating Acer Travelmate. So, ang problem natin dito, recap lang natin. Buhay naman to, kaya lang hindi siya nagcha-charge. Minsan charging, minsan hindi. So, ang nakita nating problema is yung charging port. Then, nag-order tayo online. Then, dumating po siya yung order natin. So, binuksan ko na to.
check na lang po natin. Ayan. So, i-set up ko lang yung ating camera para makita nyo po. Okay. So, yan po. Ito po yung ating na-order na pyesa. So, normally, nagpapa-order po ako sa mga ano natin, mga dapat lagi sobra. Kasi may nabili po akong ganito dati. Dalawa na yung naikabit ko, hindi po gumagana. So, naglolo ko. Then, yung pangatlong kabit ko, then saka lang siya gumana. So, buksan natin. Hindi talaga may iwasan, minsan defective yung naibibigay sa atin ng seller. Nakuha tayo ng isa. So, ito yung ating order. Yan po, yung order natin. So, brand new. Kabit natin siya ngayon. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Alam mo, kaibigan, ito ba ang kakahulugan dito niya? Sinasabi lang kung di dito, ang kanyang kakahulugan dito ay sinasabi niya na he no longer control his own life. Bakit? We are crucified with Christ, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So, ang ibig lang sabihin nito, lahat ng iniisip si Pablo na ang kanyang ginagawa, ito ay kanyang pagpapasabi sa Diyos na sabi nga niya, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili kundi si Kristo na. At alam mo, kaibigan, ito ay natin ng thermal paste. Ay, thermal paste. Tawag ito? Flux pala. Thermal paste. Sorry. So, ang gagawin natin, sa ilalim natin siya iinitan kasi masusunog yung ating plastic lang kasi yung charging niyan. Yung kalahati. So, kailangan natin ingatan huwag matunaw.
O, lapat naman siya. Lapat naman. Pero, i-solder pa rin natin para mas matibay. Kailangan natin siyang i-solder. So, kailangan natin siyang i-solder ulit para matibay. So, try natin siya mga kabutingting.
natin ikabit yung charger niya sa butingting para malaman natin kung okay na ba siya. Dito lang natin makikita rito yung charging light. So kailangan nakakabit na yung nakakabit na siya sa ano, sa case niya. Nakabit natin itong mga ano niya, mga connection. Iwan natin yung iwan. So hindi siguro yung iba hindi muna natin kakabit. Makakita lang natin magcha-charge siya.
kabuting-ting. Kung meron po kayong mga gustong ipa-repair, desktop, laptop, MacBook, pwede po kayong magpadala sa akin. Kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo namang ipalalamove. So you can check naman po yung ating YouTube channel. Nandiyan po yung lahat ng ating mga repair, yung lahat ng mga nagpapadala sa atin ng kanilang mga computer, nakakabalik naman po yun. Software or hardware, kahit po motherboard ang issue, pwede po kayo magpadala sa atin. Kung along Metro Manila, Lalamove lang po tayo. Depende po sa inyo kung ano gusto nyo gamitin, kung Grab or Lalamove. Tapos kung nasa province naman kayo, pwede naman kayo magpadala through LBC or JNT, depende po sa inyo. Yung ibang mga connection, hindi ko muna ikakabit. Ngayon natin ikabit yung charger niya. Dapat meron po tayong makukuhang ilaw. Ayun. So hindi ko na siya bubuksan, mga kabuting-ting. Makikita naman po natin niya sa ilaw na zoom po natin ha. Pero po pwede ko pong pwede ko po siyang buksan kaya ikakabit ko lahat ng mga screw. So ayan. Charging na po siya. So ayun yung charger natin. Ito, naka-charge. So ang nangyayari kasi dyan, kapag tinatanggal yung charger, kailangan ididiin mo pa para umilaw. So ngayon tatanggalin ko. So tanggal na, ikakabit ko po ulit. Ayan, umiilaw na siya. Hindi ko po yan hinahawakan. So meaning success yung natin, replacement natin ng okay. So ite-test ko siya mamaya. Bubuuin ko lang para po para po makita nyo ng buo na nagcha-charge. Pero dyan pa lang po sa ilaw na yan, charging indicator na hindi na natin kailangan ng ayan hindi ko na siya hinahawakan. Tatanggalin ko siya. So dapat pag tinanggal natin to, walang ilaw. So wala tayong ilaw, di ba? Ito yung charger natin. Nakakabit ko. Ayan may kulay orange. So solve na yung problema natin. Ang titingnan natin kung mabubuhay. Pero sigurado to mabubuhay ito kasi wala naman tayo ibang ginalaw. So ko siya, i-assemble ko muna. So guys, ni-ready ko na para hindi tayo magtagal. Ready ko na yung laptop na nakabukas. So ayan, hindi ko pa kinakabit yung charger natin. So ngayon kakabit natin itong charger. Kabit natin yung charger. So wala pa tayong nakikitang ito. Wala pa tayong nakikitang kulay orange, di ba? So ikakabit ko na yung charger. Blur.
Ayan, kakabit ko na yung charger. So, nakasaksak na yan. Umilaw na siya. Meron siyang charging indicator. So, check natin dito sa battery natin. So, 90%. Tapos, gumagalaw yung ito. Nagcha-charge siya. Ayan. Tingnan natin to. So, charging siya. Meron na siyang 90%. 90% yung charging niya. So may ilaw. Tatanggalin ko yung charger. Kasi yan po talaga yung main problem niya. Pag tinanggal yung charger tapos sinaksak yung charger, hindi na siya iilaw. Para lang siya umilaw, kailangan natin idiin yung charger niya. So tatanggalin ko muna yung charger. So, ayan na, tanggal na siya. Kabit ko ulit. So pag tinanggal at kinabit natin, hindi siya nagcha-charge. Pero ngayon kakabit ko na. Yan, nakakabit na. So nagcha-charge na siya ulit. Tanggalin ko ulit. Ito yung kamay ko, oh. Yan, oh. Tanggalin ko ulit yung charger niya. So kakabit natin ulit. Ayan. So last, nagcha-charge na siya. Wala nang tayong issue. Tanggal natin ulit. Kakabit natin ulit. So okay na. Wala na tayong problema. So yun, mga kabuting-ting. Fix na yung issue natin sa charging ng laptop na to. So ito ay galing sa isang principal dito sa amin sa Nabotas. Kung makikita nyo, under siya ng DepEd. So yan. Ito yung laptop niya. Fix na po yung issue natin sa charging. At nagpalit po tayo ng... Saan na yun? Hanapin ko lang yung ano, yung charging port niya. Ayan. So ito yung charging port niya. Yan. So yan po yung may problema. Yan. So bibigay din natin to kay customer para may reference din po siya. So yun, ayun na po yung charging natin. From 90%, 92 na. Okay? So again, mga kabuting-ting, baka meron pong gusto sa inyo magpa-repair ng mga laptop nyo. Anything about sa laptop. Shorted siya, no power, may power. MacBook or gaming laptop, gaming PC. Tatanggalin ko na yung charge. Hindi, sige. Gawin na natin 95%. So gaming PC, motherboard ng gaming PC, yan, gumagawa po tayo. Ano pa ba? Data recovery, video card, yan, lahat ng yan mga ginagawa po natin yan. Pwede po kayo magpadala sa atin through Lalamove. Kung malapit lang po kayo sa Manila, nandiyan naman po sa aking tawag ito, community tab ng aking YouTube channel. Nandiyan po yung aking Facebook page, Facebook, main Facebook ko, nandiyan din po. Nandiyan po yung aking address, contact number. So, pwede po kayong mag-message sa atin. O kahit po sa YouTube channel natin, kung meron kayong gustong ipa-repair, mag-message lang po kayo doon. Magbabasa ko naman po yun. Kasi daily naman nagre-read po ako ng mga messages sa ating YouTube channel. So yun, mga kabuting-ting. Again, maraming salamat po and have a nice day po. Marami pa po tayong gagawing mga computer and tutorial. So stay tuned lang po sa ating YouTube channel. Please do subscribe po para po marami pa po tayong magawang
repair and tutorial. So yun lang, salamat po. Meron na po tayong 93%. So nagcha-charge na po siya. Tatanggalin ko po ulit. So, yan. Wala pong naka-charge. Hindi po umiilaw. Kakabit ko po yung charger. Tingnan nyo po to. Yung kamay ko. Yan, kakabit ko yung charger. Tingnan nyo po kung iilaw. Yan. So, okay na po. Fix na po tayo. Fix na po yung issue natin kay sir. So maraming salamat mga kabuting ting. Ingat po tayo palagi. God bless po. And bye-bye.